Ito bago. Pagkatapos ng Christmas vacation, muling nagbalik ang Kongreso sa kanilang trabaho. Pero ang pambungad ay ang kanilang pagsibak o pagtanggal sa chairman ng Committee on Appropriation, si Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List. Alam nyo, ma-influensya, napakahalagang komite ang pagiging chairman yan ng appropriation dahil yan ang bumabalangkas ng every year na budget. Pakinggan po ninyo at ang matindi rito, ang nag-motion pa ay walang iba kung hindi ang anak ng ating Pangulo, si Sandro Marcos, Congressman ng Ilocos. At yan ang bungad na ginawa ng Speaker at ng liderato ng Kamara. Pakinggan po ninyo ito. Mr. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The Chair hears no objection. Said motion is carried. Session suspended. Ayan o. Kita nyo? Antindi Magpinsan yan. Mamapin. Kasi first cousin ni Pangulong Marcos si Speaker Romualdez. Anak niya si Sandro. Kaya, pamangkin sa pinsan ni Speaker. So magpinsan, parehong Romualdez. Speaker Martin Romualdez, Congressman Sandro Marcos. Okay, Araneta Marcos. Ayan. So magpinsan. Wala hong nag-oppose. Walang tumayo para tutulan ang motion. Walang nag-oppose sa motion para tanggalin si Saldico. Yung motion to vacant, automatic, pag walang nag-oppose, ay granted yan. So ayun, tanggal na. Tanggal na si Sandro. Tanggal na si Saldico ng Bicol. Anong ibig sabihin nito? Ano kaya ang nakitang dahilan? Pero bilang background lang, kung yung mga gunita, binito ni Pangulong Marcos ang ilang provision ng proposed bill para sa budget ngayong taong ito, 2025, na ginawa ng Pangulo ito noong December 30. 2 araw bago nagtapos ang 2024. Binito ng Pangulo ang more or less 170 o 194 billion at inalis pa ng Pangulo sa DPWS ang 26 billion na pinaniniwala ang insertion, siningit ng mga politiko doon sa proposed budget noong nakaraang taon para sa taong ito, 2025. Nakita ng Pangulo. Kaya na-delay ng 1 linggo bago napirmahan yung batas, yung budget na yan dahil may siningit. At sa aking analysis at opinion, posible yan ang dahilan kung bakit si Saldico ay tinanggal as chairman ng Committee on Appropriation. Kasi hindi pwedeng hindi niya alam yung insertion na yan o siningit na yan. Kasi siya ang chairman. Siya yung nakipagdebate doon sa quad, ano ba yung tawag doon? Bicameral Conference, BICAM. Yan po yung komposisyon ng kinatawan ng Kongreso at ng Senado. Lead by Speaker Romualdez, Majority Leader, Minority Leader, at Chairman ng Committee on Appropriation at mga member. Doon naman sa Senado, Senate President, Majority Leader, Minority Leader, Chairman ng Committee on Finance at yung mga member. Yan po yung nag-BICAM. Doon po nagkaroon ng posibleng singitan, insertion, special project para sa mga politiko na dahilan kung bakit na-delay na pirmahan ng Pangulo yung proposed bill bago naging General Appropriation Law dahil nga binito ng Pangulo. So meron bang kasalanan si Saldico sa isong yan? Bahala na kayo kung ano yung tingin. Yun ang nakikita kong dahilan kung bakit siya tinanggal. Malapit kay Romualdez, malapit din sa Malacanang si Saldico ng Ako Bicol Party List. Hindi ka magiging chairman ng Appropriation Committee, powerful na committee na gumagawa ng budget kung hindi ka kaalyado at malapit sa Speaker of the House at Office of the President. Pero ngayon, mismo ang anak ng Pangulo ang nag-motion na ibakante, motion to vacant yung posisyon. Tapos walang nag-oppose, walang tumutol, approve yun. Kaya nga approve ka agad ng Speaker. Tapos, ayun na po, bakante na yan. Pwedeng gawing acting chairman dyan, yung senior vice chairman, sino ba yun? Si Congressman Kimbo ng Marikina, di ba yun ang senior vice chairman? Kaya lang ay tatakbo ng mayor yata ng Marikina yun eh. Anyway, so yun po yung nangyari. At kaugnay pa rin ng pagbabalik sa Kongreso, nako ito, asahan na naman natin ng maraming investigasyon. Nag-declare po si Speaker Martin Romualdez
Hindi po ako spokesman ng mga Romualdez. Wala akong kinalaman sa kanilang mga ginagawa. Binabalita ko lang. Dahil yan talaga ang balita. Sa kanyang opening statement o speech sa Kongreso, kanyang muling idiniklara na mananagot at magpapatuloy ang tinatawag na in aid of legislation oversight function. So ibig sabihin natin, mas magiging active pa ang mga komite dito sa natitirang ilang araw ng 19 Congress dahil yan ang order at policy ng Speaker of the House, okay? Na ituloy ang mga investigasyon. Okay, alamin natin. Ewan ko kung makukuha natin yung portion pagkatapos ng suspende, tinuloy ka agad yan eh. Nag-speech yan. Okay? Pagkatapos yan, speech na yan ay Session resumed. Ayan Mr. Majority Leader. Yan Your Honorable colleagues, the Speaker of the House of Representatives, the Honorable Ferdinand Martin G. Romualdez will address the body. Ayan kasama sa address niya, yung opening statement o speech ng Speaker. Ayan po, yung sinasabi natin. Diyan yung opening na yan, ayaw ko na iparinig sa inyo dahil masyadong mahaba. Inire-recap lang natin. Nagdeklara po siya ng mas matindi pa at malalim na mga investigasyon tungkol sa pera ng bayan. Ayan So malamang imbestigahan din yung insertion na yan. Kasi napahiya si Speaker dyan. Napahiya ang Kongreso dyan sa pagbito ng Pangulo. Hindi naman nila makontra ang Pangulo. Although merong veto power ang Pangulo, meron ding pwede rin i-oversight o i-override. Tama ba? Ano bang tamang proseso niyan? Pwede yung override ng Kongreso ang veto power ng Pangulo. Kaya lang away na yun. Pero hindi ginawa. Ang ginawa ng Kongreso, sa halip na kontrahin, awayin ang Malacanang sa pagbito doon sa mga budget na isiningit ng mga politiko, ang ginawa ng Kongreso, tinanggal yung chairman ng Committee on Appropriations, si Saldico. At hindi ko alam kung ano magiging reaction dyan ni Saldico. Masakit yun di ba? Parang hindi siya pinagtanggol, hindi siya sinuportahan doon sa budget na inaproban, sa halip tinanggal pa siya. Tapos ang order nga ay malalim daw na investigasyon tungkol sa mga posibleng korupsyon. So magiging active ang mga committee, especially siguro Committee on Good Government and Public Accountability o Blue Ribbon Committee, o baka pati yung Quadcom ay mag-imbestiga rin. So abangan natin. Mukhang sa natitirang ilang araw pa ng Kongreso ay puro investigasyon ulit ang ating makikita. Sana yung issue sa impeachment, huwag nilang ibaliwala kasi sila ay merong mandato, sila ay merong obligasyon na talakayin ang impeachment. Pwede nilang i-dismiss o pwede nilang ituloy kasi yan ay buhay na petisyon or tawag dito, complainant. May mga complainant na civil society, marginalized sector, kaparian at abogado at mga party list organization. So, ayan po yan. Abangan natin. Itong natitirang 15 days ng 19 Congress bago tuluyang magsara ito para mag-eleksyon, at pagkatapos ng eleksyon, ang susunod na Kongreso ay tatawagin nating Congress, 20 Congress na by July, before yung SONA ulit, State of the Nation Address ng ating Pangulo. Ganon po ang panahon. So, ang panahon ng kalaban dito sa impeachment issue. Abangan natin kung ano ang kailang gagawin dyan sa liderato ng mababang kapulungan. At pagdating sa Senado, kung aabot doon, ano ang kailang gagawin? Please like, share ng video.